Hi Pilipinas, kumusta kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-coffee natin, asan kayong panig ng daigdig? Magandang gabi po sa inyo. Nakita nyo na ba to? May petsa na. Ang mag-best friend, si Carpio at si Digong. Ayan, mag-best friend talaga ito ka-coffee. Meron na pong petsa at September. Nako, siguraduhin nyo tong September ha, Carpio ha, siguraduhin nyo yan. ICC warrant may be out by September. Wait. Legit na ba to? Totoo na ba tong September? Kasi sabi noon ni Trillanes mid-year. Sabi ni Trillanes noon, lalabas daw po yung warrant mid-year. Yan ang ibig sabihin ng mid-year. June, July, ganyan ka-coffee. June, July, or August. Ngayon, nausog. September, humihirit sila dito ka-coffee. Ano ba to? Totoo na ba to? September daw po, lalabas yung warrant of arrest. Posibleng lumabas daw po itong warrant of arrest laban kay Digong. Issue po yan ng ICC o ng International Criminal Court. Oy! Kaya ba nagmamadali na sila na tanggalin si PBBM para pag si Inday Sara na ang nakaupo, mabilis silang mapoprotektahan. Alam mo kung bakit? Si Harry Roque lang may pinost siya kahapon Anong gusto niya mangyari? Na tumayo na raw po bilang acting president si Inday Sara Duterte dahil wala na raw pong kakayahan ng ating presidente dahil may critical illness daw yan. Si PBBM daw may critical illness. Kaya dapat acting president na raw po ngayon si Inday Sara Duterte. Si PBBM magpagaling daw po muna at pag magaling na, kunin na lang ulit daw ang presidency kay Inday Sara Duterte. Ano tingin mo? School? Nasa eskwelahan ka lang? Nasa classroom ka lang na may acting president at umabsent lang isa, kukunin mo yung pwesto. Kaya sila nagmamadali kasi baka totoo itong sinasabi ni Carpio. Hindi natin alam. September daw ka-coffee. Kasi si Roque, nagmamadali na ito. Kinakailangan nang makapaupo si Inday Sara Duterte. September daw. Kasi si Trillanes, mid-year. Mid-year pa rin ba ang September? Posible, no? Pero ideally, dapat June, July, or August yan. Dapat lumabas yan. Sige, basahin natin ka-coffee. Itong headline ng Inquirer. Ako, kakabahan na naman dito ang mga DDS. Paano kung totoo nga, ilabas na itong warrant of arrest. Wag muna natin pag-usapan kung paano isa-serve yan. Dito muna tayo sa ilabas yung warrant of arrest yan. Madali na lang yan. Nasa headline ng Inquirer.net, Carpio, ICC warrant may be out by September. Uy! Will the day of reckoning for agents of Duterte administration's bloody jaguar come next month? Posible. Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio said on Tuesday night. Anong sinasabi ni Carpio? Bakit nag-move? Said on Tuesday night that the investigation of the International Criminal Court's prosecutor or ICC into the brutal campaign against illegal drugs had reached a pivotal point. Nalalapit na. Kumbaga, finishing touches na. Kumbaga, gumagawa ka ng bahay, nagpapalitada na. Malapit-lapit na matapos yung bahay na yan. Nagpapalitada na. Nako, nananakot na naman kayo dyan. Kayo talaga, nananakot na naman kayo dyan. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Si Carpio, feeling ko rin naman, may access naman yan si Carpio. Siyempre, may mga connection din yan sa mga legal icons, di ba? So, nakaka-access din niya sa mga confidential informations dahil sa kanyang affiliation. Yan po ang sinasabi niya. By September daw po yan, Carpio said in an interview on the vlog of political analyst and Inquirer columnist na si Richard Hidarian. Ay, nanakot na naman kayo dyan. Ang hilig niyong manakot Tinatakot nyo. Bakit nyo tinatakot ka-coffee? Ito mga Duterte. Naku, awayin na naman kayo dyan. Magmaisog rally na naman yan. Bakit tinatakot ninyo? Ano ba yan? Totoo ba yan? September daw. Bilang na yung araw. Bilang na yung panahon nila dyan. Siyempre, tututol yung mga DDS dyan. Saan nyo na naman nakuha yung impormasyon na yan? Hindi pwede yan. Naku po. Hidarian said he received similar information about the timeline. Uy! Saan naman nakuha ni Hidarian yan? Bakit nakatanggap daw siya ng kaparehong impormasyon na September daw yan? Sino yung nagpapa-interview dyan madalas? Si Trillanes din? Nakatanggap din daw po siya ng information about the timeline when he recently visited The Hague. Dyan po sa the Netherlands where the International Tribunal is based. Oy, legit ba? Saan nakuha ni Hidarian yan?
Pagpunta niya ng The Hague, sinabi sa kanya, malapit na lumabas itong ICC warrant of arrest laban kay Digong. Check ko nga. By September, paano niya may iiwasan yan? Daw sinasabi naman ng kampo ni Digong, worthless daw yan eh. Walang value daw yan eh. Sige, tingnan niya natin ito. Actually, nung pa nila ito sinasabi, mag-issue man ng warrant of arrest, itong ICC, walang value, walang halaga yan. Pero remember, nag-iiba-iba ang tono ni Minardo Guevara, ni Solicitor General Minardo Guevara, nag-iiba rin ng tono ni Remulla. So, kung gagawin ng gobyerno, maraming paraan yan. At yan ang kinakatakot ng mga DDS kasi daw, bumabalentong daw yung statement ng gobyerno. Kasi si PBBM, ang sinasabi ni PBBM noon, wala nang chance itong ICC. Hindi magpa-participate, hindi magko-cooperate itong gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Pero iba yung sinasabi ni Remulla, iba yung sinasabi ni Minardo Guevara. Ang sinasabi naman nila, hindi kami tutulong dyan. Bahala sila, mag-imbestiga sila dyan, bahala kayo dyan. Pero hindi kami tutulong. Ito yung balita noon nasa Philstar Coffee Duterte camp says ICC arrest order worthless lang. Mag-issue man ng warrant of arrest, pero bakit kayo kakabahan? Sige, wag kayong kabahan. Worthless naman pala, di ba? The prospect of being ordered arrested by this year by the International Criminal Court doesn't worry former President Rodrigo Duterte. Ayun naman pala eh. So hindi nyo na kailangan magsalita-salita dyan. Di pala kayo kinakabahan dyan. As any arrest warrant the UN-backed ICC might issue would be worthless and useless, his camp said yesterday. Ayun naman pala, huwag kayo magmadali. Naiupo si Inday Sara Duterte. Huwag kayo magmadali, Harry Roque. Huwag mong gawing acting president na agad si Inday. Ito, hindi naman pala wala naman palang value. Worthless naman pala In a separate text message to the Star, former Duterte officials, Executive Secretary Salvador Villaldea, Presidential Spokesperson Harry Roque, and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said reports on the impending issuance of arrest warrants by the ICC should not be taken seriously as President Marcos himself had ruled out cooperating with the court. Yun naman pala yung basis nila Dahil daw si PBBM sinabi na hindi kami magko-cooperate sa korte dyan. Si PBBM pala ang susi paano kung mag-iba ng tono si PBBM? Paano kung i-allow na ni PBBM yan? Di umiyak kayo ngayon dyan. Yun naman pala ang batayan Dapat daw, wag nang pansinin yan dahil ang presidente na raw mismo ang nagsabi hindi tayo magko-cooperate. Paano nga kung biglang nag-cooperate? Ikaw, agree ka ba? Mag-cooperate na? Ako, mukhang okay Kung yun ako ikakatitigil ng mga maisog rally na yan, yung paninira nila sa gobyerno, pagpapakalat nila ng fake news, kung yung ICC na yan, sige na, papasukin na yan. Pero, we have to remember, si PBBM, lagi may legal basis. Yang bawat desisyon niya nanggagaling sa legal basis yan. So, kailangan na magaling na abogado. Hanapan ni Minardo Guevara, hanapan ni Remulla ng magandang legal basis kung bakit tayo magko-cooperate sa ICC. Yan, pag nahanapan nila yan, papayag si PBBM dyan. Kasi mahilig yan mag-cite-cite Kailangan ni PBBM, may batayan ka sa desisyon mo. Yan, challenge sa kanila yan. Paano kung makahanap ng butas? Yari. But in an interview with Storycon on One News yesterday, Roque said he has credible information that the Marcos administration did not stop ICC investigators from entering the country. Yan naman pala si Harry Roque na nagsabi hindi raw po pinigilan ng Marcos administration itong mga investigador na yan na pumasok dito sa bansa. Pwede naman kasi si PBBM, narinig ko rin yan sinabi ni PBBM pwede kayo pumasok dito, di ba? Pero not as an investigator, turista. Pero syempre, kanya-kanyang paraan lang. Syempre, magde-declare ka ba naman kung di ka ba naman eng-eng? Kung ikaw ay investigador, haharap ka sa immigration. Anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Mag-iimbestiga po kay Digong. Kung di ka ba naman syungangers, hindi mo sasabihin yan. Syempre, magtatago ka. Magkukubli ka dyan. Ayan, at least alam ni Harry Roque yan. He also found it disturbing that the administration has refused to put in writing its commitment not to cooperate with the ICC. Yan, isa pa yan. Akala ko ba worthless yan? Bakit kinakabahan kayo ngayon yan? Inulit-ulit to niya ni Harry Roque. Gusto niya i-put into writing.
isulat ka-coffee ng administrasyon, sulat ni PBBM na ganito, we are not going to cooperate with the ICC, etc. etc. Si Bato naman, gusto niya gawing batas. Gawing batas daw yan. Oh, ginawang batas pa. We know when the ICC investigators came into the Philippines, which already is a violation of our sovereignty. We know that they were not prevented from investigating, sabi ni Roque. Oh, hindi kabado kayo ngayon? On Thursday, also in an interview with Storycon, former Senator Antonio Trillanes, a staunch Duterte critic, said the ICC is expected to issue arrest warrants by mid-year against Duterte and later in batches for his daughter, Vice President Sara Duterte, and several other individuals. Trillanes napasok ka dyan sa mid-year sa bagay, mid-year pa rin naman, sige sabihin natin August, September, pwede mo i-consider na mid-year yan, pero syempre, kinakailangan din, sinisingil siya dyan, ano na talaga, para maging credible dyan talaga. O siya, anong masasabi nyo dyan ka-coffee? Komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po yung subscribe. Yan, dyan po sa baba. Click nyo lang po ang subscribe. Alright, ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama ka-coffee. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Oy, mga kabado dyan, chillax lang. O siya, sige, bye-bye na ka-coffee. At good luck sa mga Duterte at sa pag-issue ng warrant of arrest o sige ng ICC. Bye-bye!